mga magnanakaw, ang mga Marcos, mga Romualdez, kung hindi pa maliwanag yon. Lang na natin ang tanong para kay Attorney Luke Espiritu. Attorney Espiritu, hindi po itong unang pagkakataon na kayo po ay tumatakbo sa national elections. Noong 2022, tumakbo na po kayo bilang senador. Yung ranking po ninyo noon, nasa 34 po kayo out of 64 candidates. At bagamat naging leader na po kayo ng iba't ibang mga grupo, no, labor groups, wala po kayong naging kahit anong karanasan sa politika. Ngayon po, 2025, nagbabalik po kayo in the senatorial race. Pero wala pa rin nadagdag na karanasan sa politika. So ito po ang aking tanong sa inyo, Attorney Espiritu. Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Unang-una, ang politika ay hindi lang politika ng mga trapo. Ang politika ng mga manggagawa ay part ng ating pampublikong buhay. And that is politics. Politics is not about the ruling class. It is also about those who are ruled. Kung paano sila nakikipag-engage sa ating pampublikong diskurso, that's still politics. And I have been a political leader in a sense that I am a labor leader. Bakit naman natin kikilalanin lang ang mga trapo at ang mga dynastiya na yan lang ang may karanasan sa politika? We have experience in leadership. I have been a labor leader for 10 years. Isn't that leadership that I can also bring into the Senate? Mas matindi pa nga kung ikaw ay galing sa mass movement. Kung galing ka sa political dynasties, anong napoproduce ng mga leader dyan? Nandyan ang pinaka-incompetent, nandyan ang mga medyo gumagamit lang ng mga budots, walang diskurso, walang katalinuhan na lumalabas sa kanilang bibig. Pero pag tumingin ka sa labor movement, sa mass movement, dyan ang mga pinakamagaling na leader. Kapag kayo ho ay nagtagumpay na maging senador, Attorney Espiritu, paano kayo makikipag-ugnayan dito sa mga senador na yung nga ho, binatuhan nyo ng hindi magandang mga pananalita? Dalawang agenda. Kailangan nating wasakin ang mga political dynasties at pangalawa, kailangan nating i-push ang mga social justice agenda na historical na hindi natin nare-resolve sa ating lipunan. And therefore, we should pass an anti-dynasty law and we should also pass legislation for our workers na tumaas ang sahod na maging nakabubuhay naman na sahod. Kailangan din natin i-resolvehin ang problema sa kontraktualisasyon. Kailangan natin resolvehin ang problema sa land reform. Pero sa Senado, may mga miyembro rin ho daw doon ng political dynasty. Yes, So, yes. how will you deal with them? We will force them to commit harakiri by using the power of the Senate not only to become an office senator. Maraming salamat, Attorney Espiritu at kay Pia Arcangel.